Uy, medyo maaga yata ako ngayon. 7:47. Yan guys, good morning. Araw ng Sabado ngayon. Tayo ay papasok na sa work. Kagabi biyahe tayo sa Move It. So 5 to 8 ulit na biyahe. Yung part-time lang natin na biyahe. Ano bang magandang pag-usapan natin ngayon habang papunta tayo sa trabaho? Kasi mga up to 30 to 45 minutes depende sa traffic. Yung natin, travel time natin papuntang office dito sa may Antipolo. Mukhang magiging 1 oras pa yata. Tingnan mo traffic ngayon, no? Uy. Habang pabiyahe tayo sa trabaho natin, no, papuntang Antipolo, kwento ko na lang muna yung tungkol sa sahod ng isang mototaxi rider or yung kinikita niya sa pagbibiyahe. Yung mga price na i-reveal ko is based sa actual experiences ng mga mototaxi rider. So, minsan nakakausap ko sila, yung kapwa ko mga motorcycle rider, minsan sa Taytay, minsan sa Caloocan, minsan sa Quezon City. Pag natambay minsan sa mga open area, kapag yung matagal masok yung booking yun, nagkakatambay-tambay kami ron, tapos nagkakausap. Minsan nagre-range pagka full-time, pag full-time yung isang mototaxi rider, based sa experience ko, based sa ako, nung nagsisimula pa lang, so sumasahod ako kumikita ako ng 1,100 to 1,200 per day. So, simula ako noon ng 8 AM hanggang 5 PM. Pero yung 5 PM, pauwi na ako noon. So, nagsiset destination na ako pauwi. Kaya minsan, nakakakuha pa rin ako ng booking pag pauwi. So, 8 to 5. So, halos 8 hours. 1,000 to 1,200 kasi first time ko mag-Move It. So, mga first week lang ako nag-full time. Sa linggo lang kasi naghanap din ako ng ibang work kasi feeling ko kasi hindi ako tatagal sa mag-Move It. So, yun. Yung layo ng biyahe, yun, yung mga kino-consider ko, parang kaya naramdaman ko parang hindi ako tatagal. Kaya naisip kong i-part-time na lang siya. So, nakaka 1 year na ako sa pag-Move It na ginawa ko siyang part-time. So, goods naman, no? Goods naman. So, ayun, kapag yung magkano yung average na kinikita, nasa 1,000 to 1,500 per day ang average na kinikita ng isang mototaxi rider. Maximum, so based din sa experience ko, nag-range ng hanggang 3,000 o higit pa sa isang araw. Based yun sa mga nakikita ko sa group namin kasi may group din kaming mga mototaxi rider. So yun, nire-reveal nila yung mga kita nila doon. Ewan ko lang kung ini-edit nila yun. Pero mukhang mukhang hindi naman nila ini-edit. Parang legit naman yung mga picture na pinapasa nila. Tapos, as a part-time moto-taxi rider, ako naman, kumikita ako sa isang araw, pag out ko ng trabaho, pag out ko ng 5 PM galing sa work, kumikita ako ng average ko is 500 pesos. Ayun. Ano na yun? Start na ako ng 5 PM. Minsan, 6 PM ganyan. Pag out ng trabaho. Tapos, mag-set destination ako or matatapos ako ng mga 8:30. Yan, ganyan. Pero yung 8:30 na yun, tulad nung sinabi ko nung una, pauwi na rin ako nun. So, makakauwi ako sa bahay ng 10 to 11 PM. Pero, may pa rin yun. Kumbaga, pumapasok pa rin yung mga booking kasi may set destination feature sa Move It. So, ayan, papakita ko na lang guys yung screenshot. Ayan, lagay ko yung daily. Ayan, yung daily. Ayan, yung mga kinikita ko sa... Minsan hindi ako nagbibiyahe. Minsan kasi, so pag sobrang lakas ng ulan, hindi na ako nagbibiyahe. Or pag gusto ko magpahinga, pag nakakaramdam ako ng pagod o masama yung pakiramdam ko, hindi na rin ako nagbibiyahe. Pinagpapabukas ko na lang. Para, it's better to be safe. Tapos weekly, ito yung weekly sa part-time. Hindi naman ako nakakabuo ng araw. Kumbaga, sa loob ng 1 linggo, kung bubuuin ko 7 days, hindi ko na binibiyahe yung linggo. Tsaka yung Sabado. Kasi Sabado may pasok pa rin kami sa work . Kaya
ayun, hindi na rin ako nagbibiyahe na Sabado para pahinga ko na rin. Pero minsan, pag talagang kailangan ko ng ng budget, yun, binibiyahe ko pa rin yun. Kasi syempre, pagka yung kukulangan, alam kong kukulangin na yung budget, so pinipilit kong mag 5 days o minsan magsi 6 days ako, pero hindi ko pa rin siya nabubuo. May bungi talaga, may araw talaga na hindi ako nakakabiyahe. So yun, may mga kailangan gawin, kailangan ayusin yung motor or may kailangan puntahan. So nag-range lang ako ng 4 days, 4 to 5 days per week. Ayan. Yung kitaan sa Move It. So dito lang yon, yung mga binigay kong mga details, dito lang yon sa Move It. So, Move It Moto Taxi Rider. Yun yung natin, kita natin. So, nasa sa inyo kung sa mga mga gusto, kung sino yung may gusto sumubok ng ganitong pagkakakitaan o hanap buhay. Okay naman, no? Okay naman. Kumpara mo sa isang pagiging isang empleyado. So hawak mo oras mo, kahit anong oras mo gustong lumabas, kahit anong gusto mong oras na mag-start, magtrabaho or magbiyahe na, nasa sayo. Kasi nga wala ka namang boss dito, wala ka namang ang boss mo dito yung mga customer. Pero magsisimula lang naman ang mo sa kanila, no? Magsisimula lang naman ang yung servisyo mo sa kanila once na mag-start ka na rin. Once na i-open mo na yung yung app mo para makapag-start ka na magbiyahe. Kagandahan, wala kang boss, wala kang amo, wala kang ka-office mate or co-worker. Wala kang co-worker. At walang schedule. Yung kita, real time yung kita mo, no, yung sweldo mo. Sa employee, maghihintay ka pa ng isang cut-off. Per cut-off mo makukuha yung hintay ka pa ng 15 days or 13 to 15 days bago makuha yung sweldo. Dito sa Move It, makukuha mo na agad yung mo. Once na magbayad si customer sa'yo, yun, bulsa mo na. Tapos pangalawang customer, bulsa mo ulit. O, di okay na. Nasa yun na yung mo. Pag uwi mo, may bibigay ka na agad kay sa pamilya mo. Tapos, mas malaking potential, mas malaki talaga yung possible income or yung possible na kitain mo sa isang araw. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-set yung schedule mo sa pagbibiyahe. Alam mo kasi iba, kaya nila na-achieve yung 2,000 to 3,000. Nag-2 shift yata sila. Minsan 5 AM to 11, yan. Tapos pahinga sila siguro. Tingin ko pahinga sila ng 11 to 12, may isang oras. Or hanggang alauna. Tapos biyahe ulit sila hanggang gabi na. Ayun, kaya maabot ng 2,000 to 3,000. So, kumbaga sa hindi lang 8 hours yung ginagawa nilang pagbibiyahe. Diruin mo 5 AM hanggang 5 AM ng umaga. Tatapusin nila siguro hanggang 11 PM. Or 10 PM, ganyan. Kung bakit hindi ka kikita ng ganong kalaking kalaking halaga. So, i-multiply mo na lang. Kung 26 days ka magbibiyahe sa loob ng isang buwan, magkano kikitain mo sa 3,000 na Kung isa kang moto taxi rider na ganon palakas kumita, ganon ka dedicated, 3,000 per day. Depende sa inyo kung gusto nyo mag part-time o full-time. Kung ayaw nyo, pwede namang mag part-time lang tulad nung ginagawa ko. Kung mahal nyo pa rin yung trabaho nyo, pwede nyo namang hindi iwanan yun. Minsan kapag holiday or walang pasok, nagbibiyahe din ako. Pagka medyo sinisipag-sipag, nagpo-full-time ako. So kumikita rin ako ng 1,000 per day. Lang kasi ko 8 AM to 5 PM lang talaga ako. Sinasakto ko lang na 8 hours. So parang sobra na. Yung pauwi ko kasi 5 PM onwards. So nakaset destination na akong pauwi. So parang hindi pa rin actual 8 hours. Kaya sa mga aspiring na maging moto taxi rider, sa mga nagbabalak umalis sa trabaho para mag moto taxi rider, masasabi ko sa inyo is ang kitaan is flexible. Kung gusto mong kumita ng 3,000, nasa sa inyo yun, diskarte nyo yun. Gusto nyo lang din naman mag part time, okay lang din.
Kaya ako ginawa yung vlog na to yun para mai-reveal ko sa inyo yung ano, yung potential dito sa platform na to, sa Movie It. So, yun guys, maraming salamat sa panonood, no? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel para marami pa tayong magawang mga magagandang video, mga informative videos at saka travel. Yun guys, maraming salamat guys. Bye-bye! Hindi ako na late ngayon Dito na tayo guys sa work.